戦になりました。 Okay, don't do any foul. Obey my command. I say stop, you stop. And I say break, you 1 foot step back. And protect yourself on the top. Good luck, Tasuka. WBO アジアパシフィックミニマム級小林剛希の初の防衛戦です。全勝のボクサー Yo, what's up mga bossing ko? Maligayang pagbabalik po dito sa ating channel mga boss. Sa video na ito mga boss ay samahan po ninyo ako panoorin ang katatapos ng laban ng ating kababayan na si Ruslan Eco laban dito sa Japanese prospect na si Goki Kobayashi. So pareho po silang undefeated mga boss, kung saan ay hawak ng ating kababayan ang 10 wins, no loss at may 7 wins by way of knockout mga bossing. Habang yung Japanese naman ay may 5 wins, no loss at may 4 wins by way of knockout. And this fight is scheduled for 10 rounds para sa WBO Asia Pacific minimum weight title mga bossing. So ibig sabihin po, ang mananalo sa laban na to ay siyang mag-uwi ng nasabing titulo. Ito na mga boss, going to the fight mga bossing ko. Opening round pa lamang talagang napakainit na ng ating kababayan, at sa previous seconds mo may pinatama siyang right solid hand mga bossing. Pinatama niya, napatas yung Japanese dun. Another right, 1-2. Ang init ng ating kababayan mga boss. Good thing to para sa kanya. Mas maayos sana kung pwedeng tapusin agad by way of knockout, kasi alam na natin ang mga kaganapan pagka umabot pa sa desisyon ang nasabing laban, lalong lalo na dito sa Japan mga bossing, kasi sobra yung dayaan dito mga boss. Pero yun, saludo kay kabayan kasi napakaganda ng kanyang opening round, kung saan ay napakarami niyang pinapatamang solidong kombinasyon. Ayos din ito mga boss, nang sa ganun ay makuha niya yung respeto ng Japanese. At hindi rin siya basta-basta. Pero dapat kailangan niya rin mag-ingat sa mga counter nitong Hapon mga boss. Lalo na yung body shot na binibitawan nitong si Goki Kobayashi mga bossing. Another left. Napakalakas nun mga bossing. Gusto ko yung mga hooks ni Ruslan dito mga boss, kasi napakalakas mga bossing. Yun, tinamaan na naman ng left. At agresibo po dito ang ating kababayan, pero dapat mag-ingat siya na baka ma-counter pa nitong Japanese. Lalo na yung kanyang katawan, I am sure na pupuntiryahin yan ng Japanese, kasi mga boss, alam ng mga Japanese fighters yung kahinaan ng ating mga kababayan pagdating sa boxing. Iilan lamang po ang mga Pinoy fighters na kayang tumanggap ng body shot. So going to the fight mga bossing. Still have 31 seconds left dito sa opening round for Ruslan Eco against the Japanese prospect Goki Kobayashi. So both guys are undefeated mga bossing. So tingnan natin yung quality with a good counter coming from Filipino fighter at napatas ng Japanese. We still have 30 seconds left dito sa opening round. Sa bakbakan na ito mga boss. I guess nakuha ng ating kababayan yung opening round, at napansin ko masyadong gigil si kababayan. Yun mga boss, tinamaan. Malapit na po magtapos, at doon nagtapos ang round 1. Kuha po ng ating kababayan yung opening round na yun mga boss. Here we go. Round 2 na po tayo dito sa bakbakan na to mga boss. And I am sure, sa perception ko lamang mga boss, ay nakuha po ng ating kababayan yung opening round na yun. At talagang may gusto siyang patunayan dito kung bakit ito undefeated mga boss. Again, uulitin ko mga boss, pareho po silang undefeated. Magkaiba lamang po ang record dito mga boss, kung saan ay may 10 wins na ang ating kababayan, 0 loss and 7 wins by way of knockout. What a good counter dun mga boss, napatas yung Japanese. Pero kailangan niya mag-ingat sa mga body shots, kasi may mga pagkakataon na open yung kanyang pangangatawan sa tuwing bumibitaw siya ng mga solid hooks. Pero good thing dito para sa ating kababayan ay talagang palaban siya mga boss. Medyo wild yun at hindi tinamaan. Okay. Again, this fight is for the WBO Asia minimum weight title belt mga boss. And this is scheduled for 10 rounds. Okay. Going back to the fight, we still have 1 minute and 52 seconds left to sa second round. Another counter, pero hindi siya tumama ng solid. Kung tumama yun ng solid mga boss, talagang may paglalagyan itong Japanese. Pero matibay din mga bossing, kasi ilang beses siya tinamaan ng mga solido
Pero let's see naman kung kaya din tumanggap ng ating kababayan ng solid punches mula dito sa Japanese prospect na to mga boss. Pero kung aabot to ng sukdulang rounds, I am sure makapagod to si kababayan. Kasi napakalakas ng kanyang mga binibitawan na suntok. At lalong makapagod siya mga boss kung hindi niya tatamaan ng gusto at hangin ang katamaan. Kasi sayang yung energy eh. Pero worth it naman kung tumama yung kanyang mga binibitawang solid. Ayun, na-counter si kababayan dun mga boss. Yung body shot. Lumambot ang tuhod ni kababayan dun ah. Yun ang sinasabi ko na dapat kailangan niya mag-ingat sa mga counter. Pero tumama siya nung mga bossing, napatas din yung Japanese eh. Another 1-2. Solid din ang pinatama ni kababayan at bumanti siya dun mga boss. Pero maaga pa lamang ay lumalabas na ang dila ng ating kababayan. Titingnan natin, medyo malambot din si kababayan eh. Isa't dalawa pa lamang ang tumama. Marahil dito ay sa pagod mga boss. Kasi napakalakas niya bumito ng suntok. Yung tinamaan niya rin mga bossing. Nakatama rin siya dun mga boss. So close fight dito sa round 2. At namang pa si kababayan dun sa round 1. Close fight mga boss. Malambot yung tuhod eh. 10 seconds left na lang dito sa round number 2 mga boss. Nag-iingat na rin yung Japanese kasi malakas din yung counter ng ating kababayan. Yun, di tumama. End of round number 2. Round 3 na tayo mga boss at medyo malayo-layo pa ang lalakbayin ng dalawang ito. Sapagkat ay scheduled po ito for 10 rounds na bakbakan. And dun, medyo close lamang yung fight mga boss. For me, nakuha ni kababayan yung round 1 and round 2 ibibigay ko po dun sa Japanese. Bagamat may patama si kababayan dun sa round 2 pero maliwanag naman na nakuha ng Japanese yung round 9. Pero let's see what will happen here sa round na to mga boss kung makakabawi pa ang ating kababayan. Let's go! Round 3 na po. At eto, mainit pa rin po si kabayan at feeling ko ay yung kanilang plano dito ay hindi po patagalin ang laban. Kasi kung titingnan natin ay napaka-solid po ng kanyang mga binibitawan. Maganda rin naman yung kanyang jab pero may konting problema lang doon sa kanyang pagsugod kung saan ay nakakalusot yung mga body shot ng Japanese. So pag lagi siyang tinatamaan ng Japanese sa body talagang manghihina siya mga bossing. Tulad ng nangyari doon sa round 2, medyo lumamot si kabayan doon nung tinamaan siya ng solidong body shot. Another body shot. Oh, low. Mababa daw mga boss, nagreklamo si kabayan mga boss. Muntik naman knockout ng kanyang betlog doon mga bossing. Still have 1 minute and 37 seconds left dito sa round number 3 na to mga boss. Merong mga knockout dito mga bossing. Let's go. Kumalma si kabayan. What a good 1-2 coming from Goki. Kumanti ng straight to the body ang Filipino fighter. Good uppercut coming from the Japanese fighter. The Filipino fighter here is wearing blue gloves while the Japanese is wearing white gloves. At a good uppercut, another 1-2 pinatama ng ating kababayan. Pero mag-ingat siya ng ganyan mga boss. Ganyan din ang nangyari kay Prince Andrew nung sumugod siya ng ganun. Kinounter siya mga boss, bagsak siya at hindi na nakabawi. Yung ganun pagsugod, napakadelikado mga boss. Yung hahabulin mo yung kalaban mo pero pag na-counter ka ng solid, ayun, wala, sapul. Okay, 40 seconds left na lang dito sa round number 3. Medyo nabawasan yung aksyon. Good job. Kumanti ng 1-2 ang ating kababayan. Kumanti rin yung Japanese pero hindi nakatama. Another 1-2. Yun, tinamaan si kababayan ng solid dun. Tinamaan pa sa body mga boss. Kumanti rin naman siya. Pero mukhang lumalambot agad si kababayan kahit na siya ganun kasolid yung patama. Body kasi yan mga bossing. Yan na, inaararo na yung kanyang pangangatawan dito mga boss. Ulo na naman. Another straight coming from Goki Kobayashi at napapatas ito yung ating kababayan. Mahina na yung counter ng ating kababayan mga boss. Talagang nasaktan siya body shot. Ayun na naman mga boss. Ayun, nakalusot na naman ang right straight.
Sa ulo na naman mga boss bago magtapos ang round na to. Talagang nasasaktan ng ating kababayan. Ito po yung konting highlights dun sa round 3 na yun kung saan ay tinamaan yung ating kababayan ng body shot. Ayun no. Napatras po yung ating kababayan dito mga boss. At talagang lumambot siya mga bossing. Okay. Ilang segundo na lang at magsisimula na po ang round number 4 dito sa bakbakan na to. Ruslan Echo of the Philippines against the Japanese prospect Goki Kobayashi. Both guys are undefeated. Hindi ko alam kung ano ang game plan nitong ating pambato mga boss, pero may pinag-uusapan sila. Let's see kung ano pa ang kayang ibigay nitong ating fighter dito sa round na to mga boss. Let's go, ayan. Magsisimula na po ang round number 4 mga bossing. At medyo dehado na po yung ating kababayan. Okay naman yung kanyang lakas, yung kanyang mga timing, yung kanyang range. Ang problema lang dito mga boss, yung kanyang pagsugod. Kasi sa tuwing sumusugod siya napakaraming open. Lalong-lalo na yung kanyang katawan mga boss. At talagang nasasapol ng Japanese. Ayun na naman mga boss. May lamat na yan bossing. Konting pagpag na lang yan mga boss. Bibigay na yan mga bossing. Ayun. Saktan si kababayan dun mga boss. Napaatras mga bossing. Yun. Ayun, tinamaan pa ng isa. Anong nangyari dun? Wala na mga boss. Stop fight na mga boss. Maganda sana yung pinakita ni kababayan dun sa round 1 at round 2, pero biglang nagbago nung naka-counter siya ng mga body shot mga boss. Pero sayang, sumuko agad si kababayan. Sayang, undefeated pa naman siya mga boss. 10 wins, 0 loss, and 7 wins by way of knockout. Tapos sumuko lang siya dito sa 5 wins. Sayang talaga mga boss. Anyway, congratulations sa both fighters, lalong-lalo na dito sa Japanese fighter. Talagang maganda yung kanyang timing sa pag-counter at nasasaktan niya ang ating kababayan. Hanggang dito lang tayo mga boss. See you po sa ating pang mga next videos.